Kakampi ng bayan, kasangga ng masa, kapanalig ng batas at hustisya. Attorney Danny Con, Abogado de Campanilla. Magandang gabi po at hello, Universe! Ayan, ibang klase, Universe ako, ha? Anong nasa, ano ka? Nasa beauty Hello, contest. Universe, di ba? Okay. Hello, world. Hello, Universe. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po inyong Mari ng Bayan. Mariyaw, kasama natin, syempre, mawawala ba naman ang ating abogado de Campanilla, Attorney Danny Con. Good evening, Attorney. Magandang gabi rin sa iyo, Mare, at sa ating mga kababayan. Magandang gabi po sa inyo. At syempre, nanonood po kayo ng Abogado de Campanilla dito sa Signal 101. Di lang yan, dito sa ating Facebook Live at YouTube channel sa TVUP! Okay, ah. Oh, okay. Parang ano excited Akala mo, Parang may nainom. parang nanalo sa loto, ah. Parang may nainom ka Parang sumobra kape ko eh. Ewan ko dito sa mga ito eh, di ba? But anyway, anong mga numerong pwede nilang tawagan, Attorney? Kapag ka Globe ang telepono nyo, 0954-310-0331. At kung Smart naman, 0961-770-8807. Oh, there you Huwag have yun it. ang kabisahin kasi nakasulat naman dun sa screen. Ayan. O, di inutusan pa kayo. Di ba? Huwag nyo nakabisahin. Huwag yun O, ang dyan na eh, di ba? O, anyway, para makarami tayo ngayong araw na ito, eto na kagad si Annalisa. Siya ay taga Ilocos. Di ba? Ang presidente natin ay galing sa Ilocos. 35 years old. Sa Ilocos. Ilocos. Slovakia. Yan. Ilos Cobabia. Okay, sige. Hello, attorney. My parents own a property and they gave me all the important papers like the certificate of title, deed of sale, and receipts for the real property tax. They also signed an SPA so I can handle the selling of the property. But here's the problem. I accidentally lost all those documents. Ouch! I already got a new certificate true copy or certified true copy of the certificate of title, but I have no idea how to get a new deed of sale since I don't know when or where it was notarized. My parents don't remember either. Any idea how I can get new copy of the deed of sale? Inglesero siya. Hindi na po kailangan yung deed of sale. Bakit? Kasi ang ipinalalagay ko, ang hinahanap niyang deed of sale, yung deed of sale mula dun sa original owner, palipat dun sa kanyang mga parents. Ah, Kasi okay. ang I got it, I nawawala, got it. Oo. yung kanyang certificate of, ang nawawala yung kanyang transfer certificate of title. Kasi po, yung transfer certificate of title, usually 3 kopya yan. Yung isang kopya po niyan ay nandun sa LRA, yung isang kopya niyan ay nandun sa Register of Deeds, at yung isang kopya niyan ay nandun sa may-ari. Ang tawag namin doon is owner's copy o co-owner's duplicate of the transfer certificate of title. Kapag ka po yan ay nawala, ay meron pang 2 kopyang natitira. Ay, doon na lang siya kumuha. Hindi naman, pagka kasi nawala, hindi ka mai-issuehan ng original. Eh, ano lang. Papile ka pa ng kaso sa court. Ang tawag po niyan, Ah. issuance of a new certificate, owner's duplicate of the transfer certificate of title, kasi po nawala. So, gagawin niyo, pupunta kayo sa isang abogado, gagawa po kayo ng affidavit of loss. Okay, at yung abogado ninyo, ipapile niya yung petisyon sa husgado para po patunayan na nawawala nga ang kopya ninyo ng titulo at humihingi kayo na mag-issue muli ang Register of Deeds ng panibagong original copy nung nawawalang transfer certificate of title. O yan. Ang tanong ko, kailangan ba yung deed of sale? You were Hindi mentioning na na nga, hindi na nga kailangan Oo. yun. Kasi may kopya naman yung nawawalang titulo. Oo. Hindi na ho kailangan yun. Okay, so hindi na kailangan. Pero, subalit tatapat ngunit, Mm. minsan kasi may mga tao talaga na gusto nila, kompleto yung dokumento nila.
For example, example lang naman, gusto ko ibenta dito from one to another. Yung iba gusto nila makita yung record ng nanununuan pa. Pwede ba silang makakopya pa rin? Opo. Na hindi naman original. Hindi, yung original nun, hindi na kayo makakakuha. Kasi Pwede- nga, ay, yung original po, usually 4 na kopya lang. Okay. Yung isang kopya niyan ay naiiwanan dun sa buyer, yung isang kopya naiiwanan sa seller, yung isang kopya ay maiiwanan sa notaryo publiko, at yung isang kopya ay padadala yan sa National Library. Right. 4 na kopya po yan. Yung, pero yung pong nandun sa Register of Deeds, naka-file po sa Register of Deeds yun. Pero di ba ako Doon like, kayo kukuha doon ng na. certified true copy Yun. ng deed of sale. Yon, certified true copy pwede na kahit naman yung original. Kasi Pwede naka-file na. naman yun sa Yes. Register of Deeds. Kasi like, kung bibili ka ng lupa, minsan talaga kumukuha ka ng certified true copy dahil baka mamaya, di ba? Hindi, pero ano ba kukunin mo? Ang usually, ang kinukuha lang naman nila ay certified true copy nung titulo. Pero kung gusto nyo na pag-aralan kung ano ba ang history ng Oo. acquisition ng property, ay pwede nyo ipasirox lahat yung kopya na naka-file dun sa Register of Deeds. Exactly. So, hindi na kayo mahirapan, di ba? Opo. Oh, walang kahirap-hirap. Pero hindi nyo mabebenta yan pag wala kayong owner's duplicate certificate nung TCT. Yes. Mawawala yun. Oo. Kaya kinakailangan yung magpetisyon sa husgado para patunayan yung nawala at nang ma-issuehan naman kayo ng bagong kopya ng Okay. owner's duplicate ng TCT. Okay, very good. Alright, eto naman si Paul, 23 years old, ng Ortigas. Hi, attorney, quick question lang po. Nagtatrabaho ako sa isang kumpanya na nalaman ko later na hindi pala nagbabayad ng government contributions namin. So siguro yan yung SSS Pag-ibig PhilHealth. Pero kung government company ba? Hindi, government contributions lang. Isang company, Oo. the SSS siguro. Yan nga. Dahil sa inis, nag-post ako sa Google Reviews na hindi sila nagbabayad ng contributions. Wala akong siniraan. Yun lang talaga sinabi ko. Marami kami sa kumpanya, around 200 employees. Kinabukasan, nakatanggap po ako ng sulat galing sa kanila. Nagsusorry sila at sabi nila, babayaran nila ako soon. Pero sa dulo ng letter, tinatakot nila ako, nakakasuhan daw ako ng libel at cyber libel kasi nilagay ko raw sa bad light yung kumpanya nila. Tanong ko lang po, pwede ba ako talagang makasuhan? Kung totoo naman ang sinasabi ko at may basihan lahat ng pinopost ko. Hindi Good po question. hindi po kayo pwedeng kasuhan. Oo. Kasi po, totoo na truth is not a defense in libel. Correct. Pero may exception po doon. Ano yung exemption so? Kung ang sinabi ninyo ay violation ng batas, it's a crime, at ito ay mapapatunayan. At saka personal experience niya. Ay, mapapatunayan yan eh. Oo. Umamin na nga eh. Oo. Sa madalit sabi, yung kasing ipinost mo is about the commission of a crime. Kasi Yes. po, crime yung hindi pagbabayad ng SSS Ng contribution. mandatories. Opo. Oo. Sa madalit sabi, it's a crime at hindi mo na nga kinakailangan patunayan, umamin na sila. Correct. O, yan. So, wag ka matakot, ha? Kasi nga naman, syempre, malamang, tatakutin siya, At saka di ba? hindi ho, pagka yun, kinasuhan kayo, pagpipistahan sa social media yan. Kaya nga. Mhm. Tsaka, hindi, pwedeng-pwede nga nilang i-file yan sa DOLE pa eh. Yes, oo. Kasi sa Department of Labor and Employment, dapat, yung SSS kasi, pag nalaman nila na hindi nagbabayad ang isang kumpanya, sila na mismo magdedemand. exactly. Kasi gusto rin nilang makuha yung koleksyon. Correct. SSS. Pati Imagine. pag-ibig, ha? At Ganun hindi lang din. yun, ha? Oo. Imagine, yung kasing employer, idinidak niya sa sweldo ng employee yung SSS contribution. Tapos hindi niya niremit sa SSS. Naku, criminal offense. Ay, Parang di nakaw. natural, yung pera na Oo. dinidak dun sa empleyado, hawak-hawak ng employer. Okay, may tanong ako dyan. Mm. What if sinabi ng employer na hindi naman kita dinididakta? Ay, violation din yun, bawal. Bawal. Nakalagay sa batas na dapat magdidak ka, gawin mong miyembro yung empleyado mo at ikaw ay magdidak mula sa empleyado at magbayad ng employer's counterpart. Correct. So, ang dami niya talagang kaso dito. Apa. You're talking about SSS, Pag-ibig, PhilHealth, pwede siyang kasuhan. Ayan. At DOLE, pwede rin siyang makasuhan. Ano? Kasi Oo. violation ng ano yan, Oo. ng rights ng isang empleyado. Yan, oo.
yan. So, do not be afraid, ha? Okay, don't be scared. Okay, sige. Gina ng Ano Antipolo. ba yan ang sinabi ni Jesucristo eh? Do not be afraid. Do not be afraid. That's very true, ha? Okay, next. Ito naman. Si Gina ng Antipolo, 40 years old. Pwede po bang ireklamo sa barangay yung kamag-anak namin na pakialamero sa renovation ng party namin sa bahay sa Minana. Minana. Pantay-pantay naman ang hatian ng property. At yung ginagawa sa amin ay simpleng restoration lamang. Repaint, pader, stairs. Wala namang building permit na kailangan at sumusunod kami sa tamang oras ng trabaho. Pero itong tita ko, panay ang sita. Pinai-stress pa yung caretaker namin. At kung anumang chismis ang pinapakalan, Hindi, yan. kung ano-anong chismis. Ano-anong chismis. Ang Oo, pinapakala. pwede na bang Chismax. chismax? Okay. Ah. Pwede na bang itawid sa barangay para manahimik na sila? Huwag naman. Kamag-anak mo Kamag-anak. Tiyahin mo eh. Siguro mas maganda na kaysa sa ipabarangay mo, puntahan mo na lang. At kausapin mo sasabihin ng niya? masinsinan na tita, ano pa talaga ang nirereklamo mo? Kasi, What's your problem? What's your problem? Di ba? Kasi kapag ka po yan, dinala nyo agad sa barangay, hindi natin alam kung paano ito tatanggapin ng nakatatanda ninyong kamag-anak. Tiyahin nga ninyo. Baka sumiklab ang Giyera Mundial. Kapag ito dinala nyo sa barangay. Oo. Naku, baka hindi na kayo magkapatawaran, magpantay man ang mga paan nyo. Ha? Alam mo ba yung pag sinabing magpantay man ang mga paan nyo? Natepo. Ayun. Ayan. Tama yun. Natepo. Yun. So wag muna pag-usapan sa pag-usapan nyo pamilya. muna sa pamilya. Yan. May Para mamagitan. Kasi ang tingin ko, merong pinoprotektahan yung tiyahin niya eh, na huwag kayo, kasi itong bahay natin, luma ito, maganda to, pero huwag ninyong baguhin ang itsura nito, etc. Baka naman meron siyang ganong sentimental Emosyon. Oo, meron siyang ganong sentiment doon sa kanilang lumang bahay. Kasi ang feeling ko, yung bahay, madalas nangyayari sa probinsya yan eh. Halimbawa, dalawa yung magmamana. Walang may gustong magpasukli. Kasi gusto nila talaga yung bahay. Gusto nila yung bahay, so walang may gustong magpasukli. Ang gagawin nila, yung bahay, hahatiin nila sa loob. Para yung kalahati ay doon matitira yung isa, at doon sa kalahati ay yun naman pangalawa. Pero pag tinignan mo yung bahay sa labas, walang hati. Okay, pero dun sa loob, nandun yung hatian. Magkakasundo sila kung saan nila ilalagay ang Berlin Wall sa loob ng kanilang bahay. Berlin Wall. Pero totoo yan, mahirap mo Kung talaga. ayaw mo ng Berlin Wall, ang Great Wall of China. Ayan, mas makapal yun. Oo. But anyway, tama naman talaga, attorney. Mahirap talaga pag ang kalaban mo, kamag-anak mo. Oo, kasi po, hindi po iba sa inyo eh. Totoo. Hindi rin maganda na yung mga malalapit na magkamag-anak, nagbabangayan. Totoo yan. Sa harap ng ibang tao. Oo. Bad daw yan. Huwag na natin gawin. Subukan nyo munang kayo-kayo muna. Mediation ng ibang mga kamag-anak. Ayun, pero halimbawa, ngayon, sinunod ninyo, yung sinabi ko. Yung tsahin, Pero talaga rin yung tiyahin nyo, talaga naman. pasaway talaga. Ay, sasabihin niya, di bale. Aha, Magpapantay din ng... Ay, hindi ko sinabing, hindi ko sinasabing ipakulam nyo. Ay, hindi. Ang sinasabi ko, dalhin nyo na sa barangay. Ayan. Kung talagang worst scenario. Sige. Ito naman, si Monique ng Cebu. Dami nating mga texters from Cebu. 28 years old. My ex still has intimate videos of us. Ay. On his phone? Ikaw ba merong intimate? Ba't ako tinatanong? Hindi ako caller. Oo. Hindi naman sa texter. As far as I know, he hasn't shared them. Should I hire a cybercrime expert to ask him to delete them? Would a demand letter or an NDA work? Ano ba yung NDA? Malay ko sa kanya. Non-disclosure agreement work. I don't want any legal trouble. I just want to make sure they're gone for good. Kasi nga naman, ba't naman kasi gagawa kaya ng ganyan?
Hindi, pero sa totoo lang, marami na... Kasi naman, exciting. Marami pagka- mga na-expose na sumikat. Sumikat. Ayoko mag-comment. Ayaw mo sumikat. Ayoko sumikat. Ah, Okay ngayon. na ako ni Chumikat. Baka mapindasan pa ako. Hindi, ang sa akin po kasi, siguro kausapin mo ng masinsinan Yung ex ex. mo. Oo. Na pwede ba, sa harapan ko, i-delete mo. Eh, paano kung naka-ano na pala? Naka-laptop na? Nandun na, Hindi, pero naka-compilation pa. sandali muna. Eh di kung intimate videos nila, kasama rin sa sex video yung boyfriend. Eh di, Kapag ka inirelease ng boyfriend yung sex video Oo. ni girlfriend, Oo. pati siya. Eh, pero hindi naman natin kasi sure kasi na-edit na ngayon. Eh. Ayun. O, pwede mo nang lagyan. Baka ginawa niya mukhang tiger yung mukha niya, tapos yung babae lang pala yung nandoon. Eh, di pa Kaya. na. Di ba? Kapag May ganun ako ngayon kasi eh. kayo nag-hire ng cybercrime expert, Oo. ma-share na. Ibig sabihin, hindi, nararamdaman ko yung takot niya. Nararamdaman ko. Kasi syempre, bilang babae, minahal mo lang naman siya eh. Sabi niya, pwede tayo mag-film. Feeling nila mga ano sila eh, mga sexy stars. Para sa diba? ganun, pag wala ka, makikita Oo, ka. parang Ma- mamimiss kasi mapapanood kita ko, eh. mamimiss kita. Oo, pagka nasa ibang lugar Oh, ako. ngayon, eh. punyeta So, ka. Hindi, uy, alam mo, parang, I feel yung Monique ha, kasi nga naman natatakot Parang siya. nakaka-relate ka sa kanya. Huwag mo ko titignan. Wala ako dyan. At ayoko sumikat Chapoy. Diba? Hindi ako sikat Chapoy. Oh, sige. Anyway, so anong gagawin niya Eh ngayon? pagka po nga kasi ipinadala nyo ito sa isang cybercrime expert, Baka sila ang magkalat. diba? Marami nang makakaalam. Yan, Oh, sige, makakaalam sige, yan. sige. Ngayon, ganito. Anong ang gagawin? advice ko. Mm. Sige po, mag-usap kayo nung ex ninyo at sa harapan mo, siguro ipakita niya yung cellphone niya Mm. at wala na yung Videos and photos video. of Okay. their intimate Okay. things. At Okay. pagkatapos, pwede po ninyong magpapirmahin ng non-disclosure agreement. Oo. Na kapag i-disclose niya, ay Kakasuhan mo siya. ay kakasuhan siya. Question. At kapag ito ay lumabas, nasa kanya lamang ito nanggaling. At Okay. pinahintulutan niya. Question. Mm. Question lang ha. What if hindi na sila talaga in good terms with the ex? Ayun na nga eh. Baka yung ex niya ay hindi na makontak, nagpalit na ng telephone number. Opo. And sometimes they would say, kasi narinig ko na yan, nabasa natin sa mga news, binigay na, ginamit nung yung cellphone, Ibinenta, pinagawa, o kaya yung binenta pinagawa, yung nakita, video. alam mo yung ganon. Mm. So what would happen? Ayun na nga. Meron bang liability yung Oo. boyfriend na yun? Ang tawag po dyan, ang pagsisisi ay laging nasa huli. Ayan. Huwag mo nang ganyanin, umiiyak na nga si Monique, I'm sure eh. Naiiyak na yun by now. Apo. Totoo. Hindi po kasi lahat ng problema may solusyon eh. Hindi, alam mo sa totoo lang, kasi kung may bago na siyang Mhm. boyfriend, for example, Mm. di ba? Ipagtapat na niya. Napaka-ano na yan. ha? Ipagtapat na niya. Oh. Para walang biglaan, walang sorpresa later on. Sabi niya, ay sweetheart ha, meron kaming sex video ng ex ko ha. Masakit yun. Baka mahiwalayan siya. Aba, hindi talaga siya mahal. Diba? Diba? Parang hindi ka naniniwala doon. Parang ano, sabi nga nila, kung ang lalaki, pitpitan mo man, pitpitin mo man, pitpitin, di aamin. Kahit babae ka din, di naaamin. Anong pipit-pitin? Ay wala, mali ko. Sabihin mo na! Ayoko magsalita. Pit-pitin man daw ang bayag. Di ba? Ay, Hindi ako nagsabi niya direct ha. Hindi siya. Okay. Hindi, kasabihan naman kasi yun. Okay, sige, sige. Hindi Ang naman tanong yung, ko, hindi naman kalaswaan yun. Yun ang ay tanong ko, kasabihan. ganito. So, kunwari, hindi na sila magkakilala. Mm. I mean, hindi na sila magka-good terms. Hindi na sila nag-uusap. Hindi na sila nag-uusap. Pwede ba niyang, pag lumabas talaga yun, kakasuhan niya itong taong Pwede. kaya. Kaya naman. Pero siyempre, ang gusto niyang mangyari, Huwag huwag sana. nang umabot sa ganon. That's true. Wala namang may Umabot gusto. sa ganon. Pero kung talagang makakausap mo pa siya, then yung pinayo ni attorney yun ang gawin mo, ha? Pero pinakamaganda kung ayaw kang kausapin sa pagkatinatawagan, tingnan mo, subukan mo lang i-text. Eh kasi wala naman siyang magagawa dahil nga na video na, nasa kanya yung files eh. Oo nga. Oo, di
Diba? Kaya So, tanda po nyo, ang pagsisisi ay laging nasa huli. laging nasa huli. So please don't do that. Sa totoo lang, sa technology ngayon, maklase talaga. Masyadong lahat ng tao parang pa-involve na feeling nila, yung mga buhay nila nasa pelikula. Ganyan. Mhm. Okay. Anyway, ito na, si Sid, 38 years old ng Quezon City. Ano po ba ang maaring ikaso kung ayaw ibigay ni Mrs. ang 50% na share ng husband sa mga ari-arian nilang mag-asawa? Kahit na 22 years na silang hiwalay. Uy, salamat po sa sagot. God Okay. bless. Oh, Yan, itong bakit? caller, it's either ito yung husband Spouse o na lang. yung hindi husband eh. Ano maaring kasong Ay, IBN? Mrs. Si Mrs. ang ayaw magbigay. Oh, ayaw magbigay. Sa madalit sabi, ang caller natin Ay, husband. ay maaaring yung husband. Mm. Kasi Sid ang pangalan eh. Mm. Yung Sid ay parang pangalan ng lalaki yun eh. Nga. Kung Sid ang nickname, ano ang full name? Isidro. Yun. Pangit, pwede ba sa akin Sydney? Isidro. Oh, sa akin Sydney. Oh, di ba? Ba't sa'yo Isidro? Sid, di ba pangalan ng Pilipino? Oh, Sydney. Ganyan. Ah. Social. Pwede Yours rin, is the Isidro. pwede rin Isidoro. Isidoro, parang Doro de los Ojos yun. Ang pangit. Ang ano. Ayan. Oh, sige. Sa madalit sabi, ayaw ibigay Baka ni magalit sa akin Mrs. yung mga nagpangalan ang Isidro. share. Siya, please lang Okay. po ha. Oh, joke lang. Okay, sige. Ito po Okay. kasi, meron po kasing baka magkaroon po ng legal ground si Mrs. kung ayaw niyang i-share, ibigay ang share ng husband sa mga ari-arian nilang mag-asawa. Like what legal ground? Kasi po, hindi po maaaring paghatian ng mag-asawa ang kanilang naipundar na mga ari-arian Mhm. nang hindi po muna binubuwag ang kanilang property relations. Which means? Dapat pupunta muna sila sa husgado at magpa-file sila ng petisyon for separation of property. Okay. Yun po, mas maganda yun. Punta kayo ngayon sa abogado. Alam mo naman ang mga abogado, laging nakasahog yan. Pupunta muna kayo sa abogado at sasabihin nyo, attorney, pwede ba tayong mag-file ng petition for separation of property? Ngayon, pwedeng dalawa ang gawin ng abogado. Ano yun? Una, mag-file agad ng petition. Okay. Okay. Pangalawa naman, pwedeng kausapin muna si Mrs. O pwede bang paghati-hatian na natin ng property at baka pwedeng magkaroon tayo ng agreement kung paano ito hahatiin. Kung kayo po ay nagkasundo, kung paano hahatiin ang inyong property, yung common property kung tawagin natin, o yung properties na pundar nila, gagawa po tayo ng agreement at yung agreement na yon paa-aprobahan lang natin sa court. Okay. Mas Question. mabilis yun, opo. Question. Mhm. Eh, paano kung nagmamatigas si Mrs. Ayaw? Ay demanda. Talagang didemanda Ah. siya for separation of property. Question. Mm. So, you mean to say, kahit buhay pa silang dalawa, Mm. they can actually get whatever is due them already. The moment it is approved by the court. Pero hanggat hindi ito approved ng court, hanggat sila'y buhay, ay nananatiling mabisa ang kanilang property relation. Question ulit. Mm. For example, the court, only the court can say that, right? Yes. But of course, ang tinatanong natin dito is, for example, merong basehan si Mrs. So, titingnan ng korte, bakit ayaw mo? May basihan ka ba? Bakit ayaw mo? Kasi baka sabihin ni Mrs. Kaya may hearing eh. Kaya papakikinig okay. ang husgado. Pero Okay. ang sinasabi ko, para ito ay mapaghatian, kinakailangan magkaroon muna ng court order allowing the separation. Pag sinabi ng court hindi pwedeng i-separate, sorry. Hindi na pwede. Diba? Sorry, but as of Yeah. now, wala akong alam na ground Oo. para hindi payagan ng husgado. Kasi mukhang hindi naman sila legally separated as... Hindi as naman I kinakailangan na legally separated. Oo. Maski separated in fact sila, pwede. Ganun pala yun. Yes. Oo. So, in short... Pero kapag nag-file ka ng legal separation, whether you like it or not, the properties will be separated. That is a consequence of legal separation. Okay. Pero ito, separation in fact.
Oh. Ayan, pwede silang mag-file ng petition for separation of property. Yung pag sinasabi mong separation in fact is matagal na kayong hiwalay, Hindi sila nagsasama. pero hindi na kayo nagsasama. Yun, wala. Okay. Maski pa nasa isang bahay lang kayo. Magkaiwalay na ka ng tulugan. Oo, si Mrs. nasa isang kama, si Mr. nasa kabila. Paano kung may kula-ching-ching na si Mr.? Eh, kung hindi naman nagre-reklamo si Mrs. At Dahil hindi kanya-kanya na sila. Siya lang naman ang pwede mag-demand eh. So pwede rin bang maging grounds yun na sabihin niya, may kula-ching-ching ka baka ubusin mo lahat ng pera mo sa kula-ching-ching mo, tapos yung mga anak ko mawalan. Pwede. Lalo pa kung halimbawa meron siyang pruweba na ibibigay mo lang ito sa kula-ching-ching mo. Sa buhay ng kula-ching-ching lang. Dati kula-sisi yan eh. Ngayon naging kula-ching-ching. Okay. Huwag tayo maging kula-ching-ching, masakit sa tenga, di ba? Mm. Sakit sa tenga, masakit sa lahat ng masakit. Pero yun naman, ang magiging ground doon prodigal eh. Yung prodigality. Alam mo, merong isang dating presidente ng Pilipinas, hindi dinimanda ng ganyan. Huwag mo nang i-blind item. Blind item na natin. Dinimanda nung anak na yung ginagawa ng tatay namin ay dapat na ibaliwalain sapagkat ang tatay namin ay wala na sa kanyang sariling pag-iisip. Presidente ng bansa? Dating presidente ng bansa yun. I think pakigawgal nyo nga. nung naging presidente siya, byudo siya. Okay. I got it. Byudo, nagkaroon siya ng pangalawang asawa. So sinasabi ngayon nitong mga anak ay yung nililipat niya na yung mga properties niya ron sa second wife niya eh. At pinamimigay na ho ang property. So nag-file yung anak ng petition sa husgado to place the father under his guardianship on the ground that the father is non compos mentis. Wala na sa kanyang sariling pag-iisip. Hindi nga totoo. Totoo yan. Kaso yan. Pero totoong wala na siya sa sariling pag-iisip. Hindi ako naniwala doon. Hindi ka rin naniwala. Hindi ako Bakit mo naniwala. pa binablind item? Mamaya sabihin mo sa akin ha. Hindi ay i-check. Magbabarites muna ho kami dito ha. But anyway, sa susunod, imamarites din namin sa inyo. Huwag kayong mag-alala ha. Hanggang sa susunod po nating episode. Muli, ako yung Mare ng Bayan, Mare Yao. Attorney Danny Kun po, abogado de Campanilla ng Bayan. Hanggang sa susunod po nating episode. Bye!